Mga dapat mong iwasan kung gusto mong makapag-ipon dito sa cruise ship. Hello, what's up mga kamarino? This is Kamarino Vlog. Etong video na ito para sa mga crew dito sa barko, lalong-lalo na dito sa cruise ship mga kamarino. Maraming marino ang nagsasabing malaki ang sahod dito sa barko. Pero ang katotohanan mga kamarino, marami rin ang ilang taon nang sumasampa pero wala pa ring malaking ipon. Hindi dahil malit ang kita, kundi dahil may mga ugali at desisyon na unti-unting umuubos ng pera. Number 1, iwasan ang pagpapadala ng buong sahod sa pamilya. Maraming seafarer ang halos walang naitatabi dahil lahat ng kinikita ay pinapadala sa Pilipinas. Dapat magtakda ka ng fixed amount para sa pamilya at fixed amount para sa ipon. Tratuhin mo ang ipon bilang obligasyon, hindi tira-tira lang. Number 2, iwasan ang pagiging sagot sa lahat ng problema ng kamag-anak. Kapag nalaman nilang nasa barko ka, minsan ikaw na ang takbuhan ng lahat ng gastusin. Dapat matutong magsabi ng hindi kung kinakailangan. Tulungan mo sila kung kaya mo, pero huwag isakripisyo ang sariling financial goals mga kamarino. Number 3, iwasan ang walang planong paggastos tuwing port days. Minsan kada baba ng barko ay shopping, kain at gala agad. Dapat magtakda ka ng budget kada port. Halimbawa, may limit ka lang na gastusin at huwag lalampas doon mga kamarino. Number 4, iwasan ang pagbili ng bagong gadget kada kontrata. May mga crew na kada uwi ay bagong cellphone, bagong laptop, bagong relo o kung ano-ano pa. Dapat bumili lang kapag kailangan talaga. Tanungin ng sarili kung asset ba ito o luho lamang. Number 5, iwasan ang maraming hulugan katulad ng motor, cellphone, appliances at iba pang hulugan ng sabay-sabay. Dapat bago ka kumuha ng hulugan, siguraduhin mong kaya mong bayaran kahit mawalan ka ng kontrata sa susunod mga kamarino. Number 6, iwasan ang pagpapautang ng walang limit. Madaling magpautang kapag may trabaho ka sa barko, pero mahirap maningil mga kamarino. Totoo yan, ikaw pang mahihiyang maningil. Dapat magperam ka lamang ng halagang kaya mong tanggapin kahit hindi na maibalik. Number 7, iwasan ang deserve ko to mentality. Totoo na pinaghirapan mo ang pera mo, pero kung lahat ng gusto mo ay bibilhin mo dahil deserve mo, mabilis ding mawawala ang ipon mo. Mag-reward ka sa sarili mo, pero may limitasyon. Mas magandang balanse ang enjoyment at pag-iipon mga kamarino. Number 8, iwasan ang pag-iisip na bata ka pa at marami ka pang kontrata. Maraming crew ang nagsasabing sa susunod na kontrata na lang sila mag-iipon or babawi. Ang dapat natin gawin, mag-ipon agad sa unang kontrata pa lang. Walang nakakaalam kung hanggang kailan ka makakasampa. Number 9, iwasan ang puro konsumo at walang investment. May mga crew na ilang taon nang sumasampa pero wala pa rin naipupundar. Dapat maglaan ka ng porsyento ng kita para sa emergency fund, negosyo, lupa, bahay o iba pang investment para may bunga ang iyong sakripisyo. Number 10, iwasan ang pag-uwi ng walang financial goal. Kapag wala kang target, madalas na uuwi sa kung saan-saan ng pera. Bago matapos ang kontrata, magkaroon ng malinaw na layunin. Halimbawa, sa kontratang ito, makakaipon na ako ng pang down payment sa bahay o makakabuo ako ng pang emergency fund. Number 11, iwasan ang tukso sa relasyon at bisyo. Ito ang isa sa mga hindi madalas pinag-uusapan pero malaking dahilan kung bakit may mga crew na walang ipon. Alalahanin kung bakit ka sumampa mga kamarino. Kung ang goal mo ay para sa pamilya at kinabukasan, huwag mong haluan at hayaang maubos ang pera sa mga bagay na pansamantala lang. Number 12, iwasan ang pagyayabang ng kita. Kapag alam ng lahat na malaki ang sahod mo, mas maraming mangungutang at manghihingi. Dapat maging low profile ka lang. Hindi kailangang ipakita sa social media o sa ibang tao kung magkano ang kinikita mo. Ito, paalala lang mga kamarino sa lahat ng mga crew na katulad ko, ang pinakamalaking kalaban ng pag-iipon sa cruise ship ay hindi lang ang maliit na sahod. Kadalasan, ito ay ang kakulangan sa disiplina at malinaw na plano. Maraming crew ang kumikita ng mas mababa pero may bahay, negosyo at ipon. Pero meron ding malaki ang sahod pero kada bakasyon ay nagsisimula ulit sa zero. Ang sikreto mga kamarino, bago mo gastusin ang pera mo, unahin mo munang bayaran ang future self mo sa pamamagitan ng pag-iipon at invest. Kapag natutunan mo ito, mas makikita mo ang bunga ng bawat kontratang tinatapos mo sa barko.